Ito yung overview natin. Nag-wandering yung natural Israel for 40 years. Napakahabang panahon pero sobrang iksi lang 64 kilometers lang yung kung tutuusin. Baga kung sa atin ngayon, kung pupuntahan natin to, wala pa yung 30 minutes. Napakalapit lang pero sa natural Israelites nakita natin mga kapatid na 40 years yung ginugol nila para mag-wandering o paikot-ikot sa lugar na yan. At nakita rin natin na pinakita rin yung Sabbath day o yung ibig sabihin rest. Kailangan pala natin ng kapahingahan. Nakita din natin yung siyempre yung natural at spiritual Israelites. At gayon din, pag-usapan din natin yung spy out the land of Canaan. Kung paanong sinugo ni Moses yung mga preachers upang tiktigan yung lupain ng Canaan. At sa huli mga kapatid, ito yung nangyari, nagkaroon ng evil reports kung paanong nakita ng mga preachers na ito o ng mga sinugo na ito, kung paano nakita nila, nasaksihan nila na napakaganda nung land ng Canaan na yon, di ba, nagbubungan to ng pulot tsaka ng milk, pero nagkaroon ng evil reports. Bakit kaya mga kapatid? Dahil nga sa kakulangan nila ng pananampalataya sa ating Panginoon. At dito nakita rin natin na they believed in one prophet message. They saw the sign and wonders, pero not enough pa rin para magkaroon sila ng perfect faith. At nakita rin natin, God with them through pillar of cloud sa umaga, tsaka sa pillar of fire sa gabi naman po mga kapatid. At sa huli mga kapatid, nakita natin na pinakain sila ng Diyos, hindi sila pinabayaan ni Lord. Pinakain sila ng natural manna. Next po sa slides. Basa po tayo nung talata, Exodus 16:31. And the house of Israel called the name thereof manna, and it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. Dito mga kapatid, sa verse na to, pinakita, ito yung manang pinakain sa mga natural Israelites. At sa gabing ito, mga kapatid, pag-uusapan naman natin yung manang para sa atin, yung spiritual Israelites. At ito po yung title na inanda ko po, ang Hidden Manna. Pag-usapan natin kung ano yung hidden manna para sa age natin ngayon. Diba, hindi enough na malaman lang natin malaman natin yung manna na tinamo ng natural Israel. Dapat kailangan din na makita rin natin o malaman natin kung ano yung manna para sa atin sa panahong ito. Next slides po, basa po tayo sa Revelation 2:17. Sabi dito, He that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcome will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth. Dito makita natin mga kapatid na sa taong magtatagumpay pala, doon tayo papakainin ni Lord ng mana. Dito, di ba sabi nga, let him hear what the Spirit unto the churches. To him that overcometh will I give to it of a hidden manna. Kailangan pala natin mga kapatid na magtagumpay muna para pakainin tayo ni Lord ng hidden manna. At dito sabi nga, I will give him a white stone. Ano ba ibig sabihin ng white? Di ba? Purity. Ipupure ni Lord yung ating mga puso. Stone na nakasulat ng kanyang bagong pangalan. Dito, di ba? Sabi, in the stone, a new name written. Ibig sabihin mga kapatid na hindi malalaman ng bawat isa kung ano yung pangalan niya. Kailangan pala dito, sinasabi lang sa talatang ito na kailangan ng individual na relationship sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng bagong o makakain tayo ng spiritual manna o ng hidden manna at gayon din upang malaman natin yung pangalan natin, kung ano ba yung pangalan natin na binigay ni Lord. Alam din natin mga kapatid na yung manna, di ba, it was angel food. Ito yung angel food. Ito yung sinugo o yung ibinaba ni Lord para magkaroon ng perfect faith yung Israel. Pero not enough ito. Kasi that time mga kapatid na hindi pa hayag yung buong salita ni Lord. Hindi pa nabubuksan ng kanyang salita. Kaya hindi nagkaroon ng perfect faith ang ating mga kapatid na natural Israelites.
Kumbaga mga kapatid, yung faith nila na stagnant ba, imbes na nag-come up higher sila, pero yung faith nila, naging ganun lang, stagnant. Ibig sabihin, di ba, yung stagnant, parang ano lang siya, hindi kumikilos kung sa tubig, parang patay siya. Ganun nangyari sa natural Israelites. Baga mga kapatid, na 'di ba, sa panahon natin ngayon kailangan natin mag-aral na mag-aral, pero sa kanila nakontento na lamang sila sa kung ano ang meron sila. Kaya naging yung faith nila naging stagnant ito, hindi ito nag-grow. At ito yung ayaw ni Lord. Kailangan gusto ni Lord na magkaroon tayo ng mas malalim na relationship sa Kanya. Amen. At next slide po. Basa po tayo ng quote ng ating prophet sa Pergamian Church 8. The bread from heaven symbolizes by manna. One day came down from heaven and became life for all who believe on Him. He said, I am the bread of life. I am the life. I am the living bread that came down from heaven. If any man shall eat of this bread, he shall live forever. When He went away, He left us His word. Nung siya'y umalis daw, nileft niya yung nag-iwan siya ng word sa atin. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Dito mga kapatid, kailangan natin sa mga oras nito, buksan natin yung spiritual eye of understanding natin, na babasa tayo ng mga talata at saka ng mga quote na to na hindi lang parang comics mga kapatid. Basahin natin to na may kapahayagan. Di ba sabi nga dito, I am the bread of life. Si Jesus yung living bread that came down from heaven. Ito yung na-miss nung natural Israelites. Hindi nila nakita na ang Panginoon pala na si Jesus Christ, siya yung bread na binigay ni God para sa kanila. At kung titingnan nga natin mga kapatid na kung maalam tayo sa Biblia, makikita natin na maraming ibig sabihin ng bread sa mga talata. O maraming kahulugan ito. Kung maalala natin sa Genesis 39:6, ito yung kay Potiphar's bread, di ba? Di ba, inutos ni Potiphar na kay Joseph na huwag kakainin yung kanyang bread. Ibig sabihin mga kapatid na kung babasahin pala natin yung talata na yun, maaari tayong maligaw kung babasahin natin to ng walang kapahayagan, maaari tayong maligaw sa talatang ito. Bakit? Kasi, di ba sabi nga dito, wag daw niyang kakainin. Lahat pwede niyang tangkalikin, lahat pwede niyang kunin, wag lang yung Potiphar's bread. Ibig sabihin, may ibang nakalaman pa pala sa salita na yon. At gayon din sa ibang talata, sa Proverbs 9:17, kung maalala natin to, ito yung tinapay na sinabi na bread eaten in secret. Kung ano yung ibig sabihin yon. Kaya dapat, mga kapatid, na alam natin yung binabasa natin, hindi lang tayo basta-basta ng basa. Kaya gusto ni Lord na lumawak yung ating kaalaman para bumasa tayo ng may kapahayagan. Kasi kung hindi natin mamimisplace natin o mamisinterpret natin yung message na to o yung Word of God, malolos lang tayo mga kapatid. Kaya gusto ni Lord na malawak yung ating kaalaman. Di ba? Sa munting tinapay lamang na ito, nakita natin na marami palang kahulugan ito. At next slide po, John 6:30. They said unto Him, What sign shewest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? 31. Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but from Father giveth you the true bread from heaven. Gusto ng mga tao na dito sa 31 mga kapatid, o sa 30, di ba sabi dito, they said, therefore, what sign shewest thou then? Ang parang naging nature ng tao dito mga kapatid na gusto lagi nilang makita yung sign. Gusto nilang mismong sila makasaksi sa sign at sa wonder. Kumbaga parang doon lang sila nagre-relay sa mga signs na yon. Kung magkakaroon sila o makikita nila yung mga signs na yung mga kapatid, parang doon lang sila magkakaroon ng faith. Pero ito yung ayaw ni Lord. Kasi gusto ni Lord na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya na kahit na wala yung mga sign na to. Alam natin to, yung mga sign na to,
Ito yung ginamit din ni Brother Branham sa kanyang, 'di ba, sa third pool, sa kanyang first at saka second pool. 'Di ba, ina-attract niya yung tao. Ito yung naging nature ng tao. Gusto nila na lagi lang nila nakikita yung mga sign para maniwala sila. At dito mga kapatid, sa 32 nga, sabi nga dito, mas naniwala sila kay Moses, di ba sabi nga dito? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Dito mga kapatid, yung natural Israelites, ang pagkakamali nila, mas naniwala sila kay Moses. Kumbaga, mas naniwala sila doon sila, mas pinanghawakan nila mga kapatid yung signs and wonders ni Moses. Imbis na mas maniwala sila sa Panginoon na ginamit si Moses. Gusto ni Lord na tayo mismo maka-experience mga kapatid na magkaroon tayo ng kapahayagan kay Lord. Nagbibigay ng tinapay, di ba? Gusto ni Lord na makita niya na siya yung tinapay na dapat nating kainin sa panahong ito. At ganun din yung nangyari sa ibang mga extreme na mga believers na naniwala sila kay prophet pero sumobra sila, naging extreme sila, naging fanatic sila ni William Branham. Ganun din nangyari dito sa verse 32. Imbis na naniwala sila kay God, pero kay Moses sila, mas naging panatiko sila ni Moses. At ayaw ni Lord yon kasi si Moses lang naman yung naging sangkalan o yung naging ginamit niya para ipahayag yung salita niya, di ba? At next slide po. Tuloy lang po tayo sa John 6. For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Then said unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Dito makita natin mga kapatid na masyadong naging carnal yung mga tao dito. Gusto nila na isubo na lang sa kanila, gusto nila na magpakita lagi ng signs and wonders. Bagay yung pananampalataya nila doon lang nakatuon. Dapat yung pagtingin natin sa word mga kapatid, mas higher ito, hindi lang doon sa nakikita natin. Dapat yung spiritual eye natin mga kapatid na hindi lang nakatingin sa kung ano nakikita natin ngayon. Dapat nakatingin tayo sa kung ano yung layunin ni Lord sa atin. Kasi, di ba sabi nga, sa bawat mga talata o sa mga salita ni Lord, meron nakapaloob ditong mga salita. Kaya dapat magbasa tayo ng maigi sa ating mga talatang binabasa. Sabi nga dito, Jesus came down from heaven. Baga nangyari dito, mga kapatid, yung mga natural Israelites, tumitingin sila sa salamin na malabo. Di ba, ano bang talata yun sa 1 Corinthians 13:12? For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am now. Dito mga kapatid na sa panahon natin ngayon, sa age natin ngayon, hindi na to malabo, di ba? Alam natin na malinaw na yung tinitingnan natin ng mga salita. Dahil bukas na yung kapahayagan ni Lord, binuksan na yung 7 tatak. Dahil dapat yung pagtingin natin sa mga salita na ating nababasa sa ating daily readings, mga kapatid, na nagkakaroon pa tayo ng ibang pag-unawa, nagkakaroon pa tayo ng mas malawak na kaalaman sa salita ni Lord. At di rin natin masisisi ang nangyari sa natural Israelites, mga kapatid, dahil yung kabuuan ng salita ay hindi pahayag sa kanila. Bakit? Kasi hindi pa time para ibuksan yung buong kapahayagan ni Lord. At makikita natin yan mamaya bakit na hindi pa time para sa kanila na ihayag yung buong kabuuan ng misteryo ng salita ni Lord. Sa next slide po. John 6:48, tuloy lang po tayo. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Dito sa verse 49, di ba? Your fathers did eat manna in the wilderness and are all dead. Ibig sabihin, mga kapatid, yung natural Israelites na yan, kahit na sila kumain ng manang ibinigay ni Lord na yan, mga kapatid,
namatay din sila. Ang manang ito nagbibigay ng buhay. Pero namatay din sila mga kapatid. Namatay lahat ng natural Israelites na kumain ng manang ito. Ang mga salita ni Christ o ni Kristo ay hindi basta-basta maunawaan kung hindi ito natin babasahin ng maayos o hindi natin babasahin ng may kapahayagan. At ang question dito mga kapatid, ang lagi nating question, ba? Paano natin mababasa yung Bible na may kapahayagan? Ito yung kasagutan dyan mga kapatid na gumagamit si Lord ng prophet, ng pastor, tsaka lalo na yung inner teacher natin. Sila may business para ihayag sa atin yon. Kaya yung manang para sa atin sa gabing ito, mga kapatid na pag-uusapan natin, kailangan malaman natin to, kailangan na maihayag sa atin sa gabing ito. At next slide po. Nagja-jump lang po tayo sa 52. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Last verse, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Dito mga kapatid, na wag natin gawing literal ito. Hindi natin kailangan literal na kainin si God o si Christ. Kagaya ng question ni Nicodemo, di ba, sa John 3, ang ganun, sa John, basta yung question niya na paano daw siya maboborn again, di ba? Di ba, sinabi naman sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok muli sa kanyang bahay bata ng kanyang ina. Kundi kailangan natin na magkaroon ng understanding sa word. Kaya kung babasahin lang natin ito ng simple lang na parang magazine lang o parang dyaryo lang, maaring hindi natin ma-catch up yung salita ni Lord. Dito sa 53, di ba sabi nga dito, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Hindi nila na-recognize kung sino yung Son of Man. Hindi nila ito na-recognize. Kaya, di ba, may message ang ating prophet na recognizing your day and its message. Sa oras na ito, na kailangan natin na ma-recognize yung manang para sa atin sa gabing ito. Next slide po, John 6:56. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Siya daw na kumakain ng kanyang laman at saka dugo. Hindi literal mga kapatid, di ba? Huwag natin itong isipin na literal natin kakainin si Christ, kundi sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pagbabasa ng message, di ba doon natin doon natin mapapakita na kumakain tayo ng kanyang laman, ng kanyang dugo sa pamamagitan ng pagbabasa ng message, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. 58, this is the bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Silang lahat na kumakain, pero sila ay namatay. Di ba sabi dito sa verse 58, sila daw lahat ay namatay. At kung patuloy natin na nanamnamin yung salita ni Lord, na kung patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita at mahayag yung hidden manna para sa atin, bibigyan niya tayo o mabubuhay tayo hanggang sa kanyang kalulahatian. Basa po tayo kay Prophet Pergamian Church Age. His word was bread. Yung kanyang mga salita daw ay tinapay. Ito yung manna. It was perfect manna, which if a man live by, he shall never die. Ito daw yung perfect manna na kung isa sa pamuhay daw ng isang believer ito, hindi daw tayo mamatay. But right after the death of their fathers, no one seemed to know the exact truth.
And in short, while this manna seemed to have become hidden to the people. Ibig sabihin mga kapatid na naging after na makakain sila ng mana at nangyayari na namatay yung kanilang mga fathers o natural Israelites, yung first batch, hindi nila nasalo yung kung ano yung nais ni Lord. Sabi nga dito, no? In a short while, this manna seemed to have become hidden to the people. Naging hidden ito sa tao. But in every age, God began to give back by revelation that which was hidden until in this last day, according to Revelation 10:7. A prophet will come and reveal all the mystery, and the Lord will come. At di ba, hanggang sa magtuloy-tuloy yung panahon, mga kapatid, na bawat age pala makikita natin na nagkakaroon ng little light sa bawat age, mga kapatid, na may nahayag ng mga salita hanggang sa maganap yung panahon natin ngayon, sa huling panahon na ito, na hindi lang little yung binibigay ni Lord, kundi kabuuan ng salita o kabuuan ng liwanag nandito na sa atin, di ba mga kapatid? Dito, sinasabi nga dito, He shall never die. Hindi ito spiritually means not physically. Lahat ng Israelites, nag-come out sila, kumain sila ng mana, pero namatay nga sila, di ba mga kapatid? At we know that all the mystery ng time na yan, nung natural Israelites, ay hindi pa nahayag. Bakit? Kasi wala pa sa eksena yung Gentiles. Kailangan na pumaloob muna o umeksena muna yung Gentiles. Next paragraph o next quote natin. Now in each age, I say, the messenger received hidden truth, but they did not receive it from themselves only, but it is as it was when the disciples were asked to serve the multitude loaves and fishes. Jesus gave them the broken food, but they in turn gave it to the people. God gives His hidden manna to the overcomer. It cannot be otherwise. He will not open His treasures to those who spurn what is already revealed. Dito lang mga kapatid, ibig sabihin lang yan yung hidden truth. Hanggat hindi dumadating yung tamang time. Gusto ni Lord na bawat nangyayari ay nakapaloob sa kanyang kagustuhan, sa kanyang will. Kaya hindi pa lumalabas o nahahayag yung hidden truth na para sa natural Israelites dahil hindi pa tayo mga kapatid. At sa huling panahon, alam natin na gagamitin yung isang messenger o isang prophet para mahayag yung hidden truth na yan, yung kabuuan ng hidden truth na sinasabi sa atin ni Lord. At dito mga kapatid, di ba, nagkaroon ng multiplication ng loaves at fishes. Di ba, nakakain lahat ng nandoon. Pero pinapakita lang ng ating prophet, mga kapatid, na hindi lahat ng tao o sa buong population ng Israel na nakakain ito. Kundi, yung makakain lang nito, yung mga overcomer lang. Yung mga nakasama lang ni Lord. Kumbaga, yung pagkain kanilang kinakain, mga kapatid, hindi ito para sa lahat, mga kapatid. Ito'y para sa mga overcomer lamang. At sabi nga dito, He will not open His treasure to those who spurn what is already revealed. Hindi daw mabubuksan yung hidden manna na ito hanggang sa itinakwil ba yung salita. Kaya kailangan natin maniwala sa salita ni Lord. Kailangan natin tong tanggapin para yung hidden manna o yung hidden treasures na ito na gusto ni Lord na mapasa atin, mga kapatid. Kailangan makita natin to, kailangan na matanggap natin yung hidden treasure na sinabi ng prophet na ito. Sabi nga ng prophet, now in every age, the messenger of the Lord to that age was given the revelation of God for that specific period. Bawat age, mga kapatid, na merong mga inilalaan na hidden truth si Lord. Hindi lahat ng kabuuan ibinigay kay Martin o kay Luther. Merong mga part ng mga hidden truths na binigay sa kanila. At alam natin sa isang propeta lamang o sa isang ating kapatid na si William Marion Branham, siya lang ginamit ni Lord para ihayag yung buong hidden o buong kabuuan ng salita niya.
Once the messenger was enlightened by truth, he would bring the truth to the people. Di ba? Sabi dito, ang ganda. Like Luther, justification. Di ba? Alam natin kay Luther, justification. Yung kay Wesley, sanctification. At yung hidden truth, hindi pwedeng mag-overlap sa bawat age na yan, mga kapatid, na hindi pwede na mag-overlap yung justification para kay Wesley, kundi kay Luther lang yon. Kaya gusto ni Lord na in order ang lahat kasi may gagamitin si Lord na isang tao lamang na para ihayag yung salita niya, yung buong misteryo ng salita ni Lord para ihayag sa atin. At sabi nga, and those whose ears had been opened by the Spirit would hear the truth, believe it and live it. Sino man yung makakapakinig ng mga salitang ito na inihayag ni Brother Branham at mananampalataya at isa sa buhay ito, ang Espiritu ng Diyos ay isa sa kanya, mga kapatid. Next slide po tayo sa Pergamian Church Age pa rin. Now then, there is also the thought of the future partaking of the hidden manna. Meron daw pong future partaking of the hidden manna. Saan kaya itong panahon? Kundi ito'y panahon para sa atin, mga kapatid. I think it will be the eternal partaking of the revelation of Jesus Christ in the eternal ages to come. Sabi dito, how else could we begin to know the unsearchable riches of His own being? All that we have longed to know, all our unanswered question, all that will be revealed. Di ba, yung unsearchable riches na yan, hindi nakita yan ng natural Israelites. At sa oras na ito, nakita natin to, nabasa natin to. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ipapartake natin yung hidden manna na ito. Sabi nga sa, yung ibig sabihin sa Merriam-Webster ng unsearchable, not capable of being searched or explored. Ibig sabihin, hindi ito na-search ng natural Israelites. At sa panahon natin ngayon, dapat alam natin na meron palang riches si Lord na binigay sa mga anak niya, pero ito hindi nila natagpuan. At sa panahong ito ngayon, alam natin na mahayag to para sa atin. Dapat makita natin yung kayamanan na ito, yung hidden na manna ito, dahil para sa atin to, mga kapatid, hindi para sa natural Israelites to, yung manang sinasabi ng ating prophet, kundi para sa atin ito. Next slides po. Basa po tayo ng talata. Colossians 2:2, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, of the Father, and of Christ, in whom are hid all the treasure of wisdom and knowledge. Yung, kung sa Tagalog to, upang mga aaliw ang ating mga puso, sa ating pagkakaisip o pagkakalakip sa pag-ibig. Di ba, lagi nga prayers natin tuwing overnight na magkaroon tayo ng love and unity. Ito pala yung isa sa kailangan natin upang mahayag yung hidden truth para sa ating panahon na ito. Na magkaroon tayo ng puso na nagkakaroon ng unity, pagmamahal sa isa't isa, mga kapatid. Kaya pala lagi natin ito pinagpe-pray, Pastor, kasi di ba, bawat overnight natin, hindi ito nawawala yung love and unity na to. Ito pala yung gusto ni Lord para ibigay pala sa atin yung hidden manna para sa atin. At yung unsearchable riches na tinutukoy dito sa verse 2, ito pala yung pinagkaloob o yung unsearchable riches, pinagkaloob ang full assurance of understanding o kaunawaan. Ito pala yung riches na sinasabi dito sa talata ito o yung sinasabi ni prophet na unsearchable riches. Yung buong kabuuan ng talata dapat mahayag para sa atin. Kumbaga, mga kapatid, hindi ito nahayag sa natural Israelites, di ba? Pero sa atin, dapat mahayag ito para sa atin dahil nandito na tayo sa huling panahon natin, di ba? Baga, i-claim natin to, yung all riches of full assurance of understanding. Kailangan mapasa atin to, mga kapatid. Next slide po. Ephesians 3:8. Unto me, whom less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Dito, di ba, kailangan pala na sa Gentiles ay ito mahayag din. Hindi pala ito mahayag sa natural Israelites, kundi sa Gentiles, sa mga hintil. Di ba, mga kapatid, tayo yung mga hintil?
At sino ba yung ginamit ni Lord para i-preach yung gospel o mahayag hindi lang para sa natural Israelites, kundi para sa Mahintil? 'Di ba si Pablo? Siya yung unang-una, 'di ba, kalaban ng message, 'di ba? Siya yung unang-unang kalaban ng word kasi 'di ba pinapapatay niya o kung ano-ano ginagawa niya sa mga believer. Pero kalaunan nagkaroon ng kapahayagan si Pablo na hindi pala tama yung kanyang ginagawa, na kailangan pala na siyang tumutulig sa message. Baga siya pala yung gagamitin ni Lord. 'Di ba? Nakita natin na hindi pala sa minsan na magandang paraan na gumagamit si Lord ng isang tao. Baga nagsisimula pala ito minsan sa negative, tapos darating siya sa kahuntungan niya na magiging positive na ang lahat. At magpasalamat din tayo sa Panginoon dahil nakita natin na kung hindi naging matigas yung ulo ng natural Israelites, mga kapatid, siguro wala tayo dito sa sitwasyon natin ngayon. Bakit? Kasi kung hindi nila ni-reject yung message na ito, hindi mapapasa atin. No? Kaya thankful pa rin tayo kasi naging matigas yung kanilang puso at nagkaroon ng kaligtasan para sa atin. Di ba? In-extend ni Lord yung kaligtasan para sa mga hintil. Basa po ulit tayo ng quote, Pergamean Church Age pa din po. It will be from Christ, who is our life, that we receive it. Oh, sometimes we think we get to know a little of Him and His word down there. And it is good. Parang sinasabi dito ng prophet na kung bago tayo sa message, o kagaya ng isang mananampalataya, na nakontento na lamang sila sa kung anong sitwasyon nila. Pero gusto ni pahayag sa atin ng prophet at ni Lord na hindi pala to enough para magkaroon tayo ng perfect faith. Na hindi lang na masaya tayo kung ano yung nasaan tayo ngayon, kundi kailangan pala na mag-aral tayo ng salita, ng kanyang salita. But one day when our flesh changes, that the word, and He will become what we had never dreamed possible. Ibig sabihin, mga kapatid, na yung akala lang natin na maliligtas lang tayo, iyon lang yung ini-aim ng bawat mananampalataya, di ba? Lahat ng mga unbelievers o yung mga denomination, ang aim lang nila na maligtas sila. Pero sa atin iba, ang aim natin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng perfect faith. Ang aim natin na makasama tayo sa rapture. Napakalaking kaibahan na yung aim natin ay ganun lamang, ay ganun at sa kaibahan sa kanila. Kasi di ba, mga kapatid, na sila, alam natin na ligtas sila, maaari silang maligtas, pero ang aim natin sa panahon na ito o sa huling panahon natin ay makasama sa rapture. Sabi nga, hidden manna was a manna that was in the table of shewbread. That was only for the priests. Para lang daw ito sa mga priests. Next slide po. Numbers 4:1. Sabi dito, and the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families by the house of their fathers. Verse 3, from 30 years old and upward, even until 50 years old, all that enter into the host to do the work in the tabernacle of the congregation. And this shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things. Sabi nga, di ba, dito, mga kapatid, na pili lamang yung taong maaaring makapasok sa tabernakulo. At ito yung lipi o yung lahi ni Levi. Sila yung mga appointed family lamang na maaaring mamahala sa tabernakulo, mga kapatid. Hindi lahat ng tao pwedeng mamahala sa tabernakulo. At makikita rin natin, mga kapatid, na iba yung kinakain nila sa kinakain ng mga tao sa labas. Kasi di ba, mga kapatid, sa tabernacle na yung priest o yung high priest lang yung makakapasok sa tabernacle. Yung mga ordinaryong tao o yung mga natural Israelites, nasa labas lamang sila at naghihintay ng biyaya ni Lord. At dito, sinabi nga, di ba, sa verse 3, mga kapatid, na parang may specific na age na nilaan si Lord. Di ba, from 30 years old and upward, na pwede na maging priesthood o yung sa lahi nga ni Levi.
Parang ito yung sa pinangaral ko last time na sa prodigal son, di ba? Parang kung tutuusin na sa kanyang murang edad na parang titingnan natin na naging mapusok siya, naging mapusok siya sa salita na kanyang dinadala. Parang hindi pa time niya para nandun siya sa state niyang maturity niya. Kaya anong nangyari sa kanya, napariwala siya. At ganun nangyari sa kanyang buhay. Ganun din sa atin mga kapatid, pinapakita lang ni Lord na huwag tayo magmadali. May tamang oras may tamang oras na inilaan si Lord para sa atin. Kung minsan nakikita natin, di ba, yung ibang mga kabataan, lalong-lalo na mga kapatid sa denomination, napakababata pa nila nagtuturo na totoong nagpapagamit sila kay Lord sa kabataan, pero parang hindi ito taliwas sa kagustuhan ni Lord. Kasi di ba, kailangan muna na kung haharap ka o nasa likod ka ng isang pulpito, kailangan na may pamilya ka muna. Paano ka mamamahala sa isang iglesia na kung di mo alam kung paano buhay ng isang pamilya, di ba? Kaya ito yung gusto ni Lord na pakita na may appointed time ang bawat isa. Kumbaga, kung ano may ministry na tingin nyo na para sa inyo, at kung hindi man ito sa tamang panahong ito binibigay, mag-pray lang tayo. Alam natin na ibibigay nito Lord sa tamang panahon na ibibigay para sa inyo. Next slide. Pergamian Church Age pa din po. Well, what is the hidden manna? Ano daw yung hidden manna? The manna that is not given to all of the congregation. The revelation is poured out upon the angel of the church. The revelation of the word. Revelation of the word is given to the angel of that age. Yung mana daw na yun ay binibigay sa anghel ng panahon na ito. For it is hid from everywhere and revealed back the hidden manna. Ibig sabihin mga kapatid, ang unang nakakita pala ng hidden manna ito ay hindi yung congregation, kundi yung angel sa age na ginamit na yon. It is addressed to the angels of the church, or it is addressed to the angel of the church. See, you get it? It is a little bigger revelation of what Christ is. Maybe a little higher call. Alam natin yung mga kapatid yung setup sa tabernacle, may special bread, di ba? Nandun sa table of shewbread. At itong special bread na to, ito yung kinakain ng priest. But, huwag tayo malulungkot mga kapatid dahil meron ding bread para sa congregation. Dahil, di ba, kung ano yung kinakain nung priest na yan, kung gaano ka-special to, special din ito. Dahil special din ito para sa atin kasi yung bread na yun ay hinahati niya, kinakain niya, hindi lang para sa kanya, kundi para sa congregation, mga kapatid. Sino daw ba yung mana natin? Di ba, si Christ lang yun. Di ba, sabi nga sa talata kanina, I am the bread, o yung the bread of life that come from God out of heaven. Ibig sabihin, si Christ yung bread na kinakain natin sa panahon natin ngayon. Hindi yung natural na o yung physical na literal na tinapay ang kakainin natin, kundi si Christ, mga kapatid. Di ba, nasabi ko nga na special yung bread na ibinigay sa priest. Pero sa akin personally, mga kapatid, parang pwede kong i-ano to sa story ni Adam at saka ni Eve. Di ba, ang nangyari doon na si Adam yung parang naging first hand o yung unang nakatanggap ng utos ni Lord na huwag kakainin ito yung punong kahoy ng mabuti at masama. Pero ito yung di ba? Ito yung special na mana na inutos kay Adam. Pero nangyari kay Eva, di ba? Siya lang yung si Adan lang yung nag-ano sa kanya, mga kapatid. Si Adan lang yung nagsabi sa kanya na huwag kakainin yung puno na yon. Kumbaga parang naging second hand lang na nangyari ito kay Eva. Kumbaga pero mga kapatid, yung pagkain na yon o yung kung ano yung binahagi ni Adan na yon, tingnan din natin na special yon kasi 'di ba special yung pinanggalingan na yon. Kung ano yung nangyari kay Adan o yung ano yung inihayag kay Adan, yun din iahayag kay Eva. Other example lang niya, mga kapatid, kung palalawakin natin yung example natin, yung sa dagat, 'di ba? Kung kukuha tayo ng tubig sa dagat, 'di ba? Kung ano yung alat nun at ilagay mo sa baso, parehas lang din siya. Ganon din yung nangyayari dito o yung gustong ipahayag ng ating prophet na yung special manna na nasa priest
ay mana rin na kakainin din ng nobya o nung tayo ng congregation, mga kapatid. Next slide po. Sabi dito, but the hidden manna was a special revelation. Special na revelation daw ito because he had to teach the others was a little more knowledge of the scripture. Yung mana nito, nagkakaroon pala, ang bunga pala nito, nagkakaroon ito ng kaalaman sa scripture that he could not teach others. He's supposed to be. Is that right? You'll never live no higher than your pastor. Sabi nga dito, hindi tayo magiging mas mataas sa pastor natin. Kasi sino yung punong pastor natin? Ito yung si God, di ba? You just remember that because he, the shepherd that feeds you. If she's the shepherd, he's got to know where the manna is to feed the sheep. That's right. Kumbaga, mga kapatid, hindi natin business na patuloy na ihayag yung mana para sa atin, kundi si Lord, yung may business na para pakainin tayo. At kailangan lang natin na sampalatayan natin yung mga salitang ating napapakinggan. At higit sa lahat, mga kapatid, na hindi enough yung mana kinakain natin sa oras na nagkakaroon ng gawain. Ang gusto ni Lord, mga kapatid, na pag-aralan pa natin ito sa bahay. Bakit? Kasi yung mga chunks na namimiss natin sa bawat mensahe, makikita natin to pag uwi sa bahay kung ito'y pag-aaralan pa natin. At higit sa lahat, yung inner teacher na kailangan natin, sino ba yung inner teacher na yon? Yung Holy Ghost, di ba? Yung Holy Ghost na magtuturo sa atin para patuloy na i-feed tayo upang patuloy na ipakain yung hidden manna na para sa atin. Next slide po. Basahin mo ulit natin. He that can hear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no one knoweth, saving he that receiveth. Di ba sabi ko nga kanina, yung mga nagtagumpay lamang yung makakain ng hidden manna. Kaya, mga kapatid, kailangan pala natin magtagumpay sa battles na to. Di ba kung ano yung nangyari sa natural Israelites, kailangan nilang mapuksa yung mga giants na yon. Kailangan nilang malipol yung giants. At sa panahon natin ngayon, sa ano ba yung giants na yun? Di ba ito yung sarili natin. Dapat yung giants na ito na ma-overcome natin. Ito yung matalik nating kaaway, di ba? Yung ating mga sarili. Bakit? Kasi yung mga giants na to, kung di natin mapapansin, ang gusto lamang nito, mga kapatid, yung laman lang, yung makamundo lamang. At ito yung ayaw ni Lord, di ba? Kung sino man daw, di ba sabi nga sa Biblia, kung sino man nga yung nahihiwalay sa salita ni Lord, ito yung hindi sa Kanya. Next quote, why are people so tossed about? Sabi nga dito, you got a stone that is in the heart. Hindi daw ito matigas na bato, a soft stone. This stone makes your heart soft instead of hard. It was a white stone, mean not his own righteousness, but God's own righteousness. Kailangan pala natin na magkaroon ng malambot na bato. It has a white stone, di ba mga kapatid? Ano ibig sabihin ng white stone? It was a white stone, mean not his own righteousness, but God's own righteousness. At kung ano ba yung righteousness na yun, di ba mga kapatid, hindi ito ginawa natin, di ba? Hindi naman tayo righteousness, di ba? Kumbaga, representation lang ginagawa natin o imputation. Ano ibig sabihin representation? Representation means God sees a person or group that speak or act of you. Ibig sabihin, ito yung maganda example ng representation, mga kapatid. Yung sa korte o yung sa bukal, di ba? Pumipili tayo ng bukal sa bawat barangay o sa bawat city. Ito yung nagiging representation sa Senado. Kumbaga, ang nangyari, mga kapatid, si Christ yung naging representation natin. Kaya naging righteousness tayo hindi sa ating mga sarili, kundi para kay God. At imputation, ano ba ibig sabihin ng imputation? Is to put something in one's account. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo nga hindi righteous. Pero dahil kay God, inimpute natin yung kasalanan natin at
At dahil righteous nga si God, naging righteousness na rin tayo. Next slide po. Question and answer. We just come through it over there in the church ages. Jesus is the hidden manna. Sabi nga dito, Christ is the church manna. What is manna? Manna in the Old Testament was that what come down from heaven, fresh every night to sustain the church in its journey. Is that right? Now, in the New Testament, what is hidden manna? Nakita natin mga kapatid dito, sabi ng prophet na kailangan bago o yung fresh every night and day na magsusustain para sa church o para sa journey natin. Kailangan natin ng araw-araw na bagong mana na natatanggap para yung journey natin sa mundong ito ay masustain niya. Kasi di ba kung hindi tayo kakain ng kakain, manghihina lamang tayo mga kapatid. At ito yung gusto ni Lord na tanggapin natin yung hidden manang ipinagkaloob sa atin para masustain ito yung anumang battles na kakaharapin natin sa ating journey. Everyday nga, new blessings, di ba? Ito yung, at everyday din, magkakaroon ng mana galing sa ating Panginoon. Next slide po. A little while, and the word seeth me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you to the end of the world. And Christ is the hidden manna that comes from God, out of heaven, afresh every day, afresh every day. Sabi nga dito, seeth me no more, hidden, di ba? Ibig sabihin, individual yung dealing, mga kapatid. Individual yung dealing, individual yung pagkain din natin ng mana. Hindi ito nakasalalay sa ating pastor, hindi ito nakasalalay sa ating prophet. Kumbaga, ang salvation nga, di ba, hindi ito per group. Kumbaga, ito yung per individual. Gayon din sa pagkain ng mana, mga kapatid. Kailangan natin itong kainin na individual. Kailangan lang natin na magkaroon ng mas malalim na relationship sa Panginoon. Kailangan natin na ma-overcome upang yung mana na yun ay ating kainin sa araw-araw. Next slide po, John 14:18. Sabi dito, I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the word seeth me no more. But yet you see me, because I live, he shall live also. Di ba tayo yung mga living epistle sa panahon natin ngayon? Baga si Lord, hindi niya tayo iiwan. At na-misinterpret man ng natural Israelites yung mga salita ni God. Pero sa panahon natin ngayon, alam natin na bukas na yung kapahayagan, na alam natin na si God o yung tinapay na kinakain natin ay si God yon, si Christ yon. Next slide po, sa Thyatira Church Age. Sabi dito, now hidden manna is typed to the shewbread. The shewbread was for the priest alone. This is right. The showbread was just for the priests, sabi to ng prophet. And it was a special thing made for the priests. That is the leaders. And this man overcome. Kailangan mag-overcome ang bawat mananampalataya. The whole congregation got manna, but he got a hidden special manna, or a special revelation of who Jesus was and what about Him, all about Him. Ibig sabihin dito mga kapatid na hindi na bread pala yung kailangan nating malaman kung ano yung kailangan nating kainin, kundi si Jesus na pala. Di ba sabi nga niya, siya yung bread, siya yung buhay. Kaya sa gabing ito mga kapatid, huwag na natin isipin na kakain tayo ng bread, kundi kainin natin si Christ. Sabi nga, he got the revelation if he had overcome. Kailangan nating managumpay sa mundong ito. To the angel, hold fast, for he that overcome, address to the church or address to the angel of the church. At dito mga kapatid na dapat mapag-connect natin yung message sa Bible. Diba kung mag-aaral tayo ng mensahe at ng Biblia, o kung mag-aaral tayo ng salita ni Lord na hindi sapat o hindi enough yung message lang o hindi enough yung Bible lang. Kailangan nandun din yung message. Kailangan pagbanggain natin, kailangan yung mga salita ng prophet tsaka yung kung ano yung nasa Bible ay nagtutugma-tugma ito mga kapatid.
Kaya ganun din, kaya meron ding Old Testament tsaka New Testament. Kasi hindi pwedeng Old Testament lamang, hindi pwedeng New Testament lamang. Ganun din sa pagbabasa o sa pag-aaral natin ng message. Kailangan natin na magbasa ng message. Ganun din, kailangan din natin magbasa ng Bible. Sa 1 Peter 2:9, "But ye are chosen generation." Dito mga kapatid, malalaman natin sino ba yung priesthood talaga. "But you are the chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Ibig sabihin mga kapatid, tayo pala yung chosen people na yon, chosen generation na yon, nakakain ng mana. Praise the Lord. Tayo yung mga royal priesthood. Di ba? Kala natin na yung priest lang na lahi ng Levi ang kakain. Pero tayo pala yung binabanggit sa talatang ito. "Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy." Praise the Lord. Next slide po. Konti na lamang po at malapit na tayo magtapos. Revelation 1:5, "And of Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the Prince of the kings of the earth, unto Him that loved us, and washed us from our sins in His own blood, hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever." Ito lang yung mga verses na nagpapakita na tayo pala yung mga priesthood din pala. Tayo yung mga may karapatang kumain ng hidden manna na yun. Tayo may karapatan, mga kapatid, na pinagkaloob ni Lord na kumain ng hidden manna. Next slide po. It is the rising of the sun. Last quote po natin, sabi ito, "Oh, and He raised up Christ from the grave, dwelling in you, has quickened your mortal body unto His presence." You recognize it. Kailangan ma-recognize natin, mga kapatid, na unti-unting makikwiken yung ating sarili o yung ating mortal body na ito. You are no longer a scavenger. You are an eagle. You don't want things of the world. Dapat ganun yung gusto natin, mga kapatid. Hindi natin gusto yung makamundo. Dapat hindi tayo makamundo. You are the sons and daughter of God. You're feasting at the fountain that the world knows nothing about. You're drinking it. Somebody knows, the world knows nothing about. At dito, mga kapatid, na may something sa ating kalooban na naririnig natin o kung tayo nagbababad sa mensahe sa panahong ito, marirecognize natin na may kaiba na nangyari sa atin. At ito, mga kapatid, na hindi muna pwedeng magkaroon ng changes sa ating katawan. Kailangan sa ating sa ating espiritu muna, sa ating nature muna, o sa ating kailangan na bumalik yung anumang nawala sa atin. Ano ba yung nawala sa atin, mga kapatid? Yung, di ba, yung ating theophany body. Kumbaga, hindi muna magkakaroon ng changes sa ating katawan. Kailangan magkaroon muna tayo, o mawala muna yung mga pangit na mga attitude natin, o yung mga pangit na buhay bilang isang katawang ito. We are no longer scavengers, sabi nga dito, mga kapatid. Hindi tayo kumakain ng bulok. Baga araw-araw yung kinakain natin fresh manna. Kaya ito yung kahalagahan ng daily readings natin. Kung tayo magbabasa ng Bible araw-araw, yung fresh manang ito ay kakainin natin araw-araw. Ito yung fresh lagi, di ba, mga kapatid? At last quote natin, "You're eating hidden manna that the world never knowed nothing of it." Hindi nila alam to, pero tayo lang may understanding, tayo lang may kaalaman na kung ano yung manang ito. "For you are an eagle, you are quickened up where you can get to it. You can get to it down here. You got to get up here. You got to be quickened, lifted up there, so it will quicken." At mangyayari lamang ito, mga kapatid, kung tayo nandito sa huling panahon, sa eagle age, sa last day na yung mana na ipinagkaloob sa atin ni Lord na lagi niya ipoprovide araw-araw, ito yung fresh lagi.
'Di ba sabi nga sa natural Israelites nga mga kapatid na hindi gusto ni Lord na magkukuha sila ng marami, kundi yung sapat lamang para sa isang araw. Kasi gusto ni Lord sa araw-araw na meron siyang bagong ilalaan para sa kanyang anak. At lalong-lalo na sa panahon natin ngayon dahil bukas na yung selyo, 7 selyo, dapat yung manang ito na laging na nais ni Lord na makita natin at kainin natin, dapat nating itong kainin sa araw-araw na ating buhay. Sabi nga dito, di ba, you got to be quickened, lifted up there. Let's go up, di ba? Sabi nga sa Bible, come up higher and I show you things to come. Akyatin natin yung stature of the perfect man, mga kapatid. Kailangan natin na maakyat ito para maging overcomer tayo. At sa huli, mga kapatid, na kailangan natin na maging mananagumpay sa age natin ito. Di ba, hindi biro yung age natin na ito. Baga, bawat saan sulok na tingnan mo, laging may kaaway na nakapaligid. Kaya gusto ni Lord na maging maingat tayo, tsaka maging mananagumpay tayo sa panahon natin ito. At ipagpasalamat natin kasi kahit na napakadaming pagsubok sa panahon natin ito, sa last age, lahat binuhos na rin ng Satanas, lahat binuhos ng kaaway, di ba? Pero lahat ng biyaya naman ni Lord ay binuhos para sa atin sa gabing ito. At ito lamang yung hidden manang nais na ipamahagi ni Lord para sa atin. Naway kainin natin to sa araw-araw ng ating buhay. At hanggang dito na lamang ang aking maibabahagi. Salamat po sa inyong pakikinig.